So what's up? Good day. So magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, so mag-unboxing tayo ng bagong product na ikakabit natin para dito sa Honda Beat natin. So which is nakikita naman sa inyong harapan. So itong bagong product ni Solfili na 28mm flat slide na carburetor. So bago tayo mag-umpisa, then introduction muna tayo. Let's go! And so, ito na nga. I-unboxing na natin tong Solfili na 28mm. So, naka-indicate naman dyan sa box. FS8 means flat slide 28mm. So, check na natin yung carburetor. Then, check natin kung ano yung mga internals niya at mga parts na nakakabit sa loob ng carburetor. So pagbukas nyo ng box, so makikita nyo na sa loob yung kasama niyang fuel hose para papunta dun sa fuel line ng carburetor and papunta sa tank. And next is yung carburetor niya itself na which is inside the box. Ayan. Then may kasama na rin siyang manifold para dun sa inlet na kabitan dun para dun sa carburetor. So ito na nga, no, nabaklas na natin yung carburetor. So check lang natin kung ano yung mga nasa loob niya, and indicate ko rin kung ano yung mga function niya. So ito yung nasa loob ng 28mm, which is ito yung valve float. So ito yung nagko-control ng gasolina sa loob ng tank. And then main jet, and nasa loob niya is slow jet. So yung main jet, ito yung nagko-control ng gasolina papunta sa makina natin. Then open natin, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Nagamit lang tayo na 6mm na close range para ma-access natin tong buksan natin tong, mahugot natin yung main jet. Yung nakakabit sa kanya 114 yung main jet nya. Then check natin yung slow jet. Ayan. Gamit lang tayo ng flat screw para disassemble natin yung slow jet. Check natin kung ano yung size nya. 38. So tama-tama to, 38. Ito yung nakakabit natin sa sa luma nating carb. Kita ba? Yan, 38 yung size niya. So ang function na itong slow jet is siya yung nagko-control ng minor ng makina natin, ng karburador. So ito yung pinapalitan para sa minor. Kung hindi stable yung minor nyo, ito lang yung papalitan nyo. Yan. Tapos ito naman yung main jet, which is ito yung nagdi-distribute ng gasolina na kailangan ng makina natin papunta sa chamber. So hindi natin magagamit to. Ang gagamitin natin is yung dating nakakabit sa carb natin, which is yung 120. Ang nakakabit kasi sa ating lumang carburetor is 120/38. So yung 38 hindi na natin tatanggalin, ikakabit na natin yan. So pinakita ko lang sa inyo, gusto ko ring makita ko ano yung factory na nakakabit dito sa slow jet para dito sa carb ni Solfili. So balik na natin, gamit lang tayo ulit ng flat screw. Make sure na mahigpit. Kasi pag di mahigpit yung magkakaroon ng problema sa minor ng motor natin. Then, check natin kung ilang holes yung nakakabit dito na nozzle. Ito yung nozzle na pinag-aanoan ng
needle ng piston ng carburetor. So check natin kung ilang holes. Kasi dumedepende rin yung function ng carburetor kung ano yung kung ilang holes, at depende rin sa load ng makina nyo eh. Parang injector lang din yan. Pag malakas yung makina nyo, mataas yung bore, kailangan natin ng mas malaking nozzle o holes para ma-distribute niya ng maayos yung gasolina na kailangan ng makina natin. So check natin. So feeling ko 8 holes lang to. So 8 holes nga lang siya, pero ito na rin yung gagamitin natin. So yung nakabit kasi sa akin is 16 holes. So ito yung nozzle. Gamit ulit tayo ng 10mm para masikipan. Make sure na masikip. So after nito, kabit na natin. So buksan natin kung ano yung nasa loob ng ibabaw nito. Pakita ko sa inyo yung piston, kung ano yung itsura. Kinakamay ko lang, no? Yan. So may kasama siyang spring, siya yung nagko-control para sa piston. Then ito yung piston niya, flat slide. Then ito yung needle niya. So ang trabaho nito, siya yung nagko-control magmula low RPM from mid to high RPM. Itong mga ganito, dapat hindi nyo pinapalitan to. Kung ano yung factory na nakalagay dito sa carb nyo, yun ang gagamitin nyo, kasi yun yung nakadesign para dito sa carb natin. So naka-set yung pin lock niya sa pinakababa. Ayan, pinakababa. Mamaya lilipat natin yan sa gitna. Tingnan natin kung ano yung magiging response niya pagdating sa minor and pag re-rev na natin yung RPM niya. Pag hindi okay yan, dito tayo mag-a-adjust. Yan. Yan yung mga components ng carb na to. Review lang natin. Meron siyang needle, main jet para dun sa fuel na di-distribute niya sa makina, and yung main jet na nakakabit sa loob, which is ang function niya is to control the idle. Siya yung nagko-control ng minor. And next is yung power jet niya. Ano ba ginagawa ni power jet? Si power jet, siya yung nagdi-distribute ng kailangang fuel niya pagdating na ng high RPM, from mid RPM to high RPM. So tsaka lang siya mag-activate once na nasa mid RPM na siya to high RPM. Lalabas siya dito, then yung gasolina is dito niya ibubuga para i-distribute niya papasok sa loob na kailangan pa ng makina natin. Kaya ito yung kinaganda sa flat slide ni Solfili. So additional power pagdating sa high RPM. Yan. So kabit na natin, then check natin kung ano yung magiging performance niya sa Honda Beat natin. Let's go. So eto na, naikabit ko na dito, hindi ko na napakita sa video. Nailipat ko na yung dati kong main jet na nakakakabit doon sa luma kong carb. Nilagay ko rito yung main jet nya, which is yung 120 yung size, kasi yun yung dating nakatono dito sa bit natin.
So titignan natin kung mag magiging compatible ba, kasi may mga carb kasi na kanya-kanyang karakter. May carb na mababa humingi ng jettings, may mga carb na mataas manghingi ng jettings. So check natin. So tara, kabit na natin to. Let's go. And so yan na nga, nakakabit na siya. Nakakabit na rin, pinalitan na rin natin ng bagong hose, yung kasama sa freebies ng sulfilic carb, para mas kita natin, mas maganda tignan. Yan, di ba? Para mas maganda tignan, kita yung gasolina. So start na natin. So check natin kung ano yung magiging performance nito, tsaka yung response dun sa setting natin dito sa sulfilic carb. So let's go, let's fire it up. Fire it up. Yan, naka-signal pa eh. Hindi pa masyado mahal yung gasolina. Taasan natin yung minor. Mababa yung minor. Okay, ulit. Yun, one kick. Adjust lang natin, medyo mataas yung minor nya. Adjust lang natin yung minor. So medyo mataas. Maganda fine yung tuning niya. So check natin na mamaya, painitin lang natin yung makina, kasi mas maganda makita yung performance ng carburetor pag mainit na yung makina. So tama lang, sakto lang siya, hindi siya nagbabago ng minor, stable yung idle niya. Painitin lang natin ng konti yung makina, then check natin, medyo tumataas yung minor niya. Painitin lang natin siya ng konti.
yung RPM response niya. Stable na yung minor niya. So okay, so maganda yung throttle response niya. So check na lang natin mamaya sa mga susunod na linggo. Titignan natin kung ano yung magiging spark plug reading niya. Then kung maganda yung spark plug reading niya, stable na, hindi na natin babaguhin yung jettings niya. Hindi na natin babaguhin yung jetting na nakabit sa kanya, pero papakiramdaman pa rin natin kung ano yung magiging babagay dun sa papakiramdaman natin mamaya sa mga susunod na araw ng rolling natin kung ano yung magiging, yun nga tulad sinabi ko kanina, kung ano yung magiging spark plug reading nya. Then dun tayo magbe-base kung magpapalit pa ba tayo ng jettings, kailangan nating mag-adjust. So yun lang. So dito ko na lang tatapusin yung video regarding sa review sa product ni Solfili na flat slide 28mm. So maraming salamat. Sana may natutunan kayong tips and tricks regarding dun sa installation natin ng Solfili card. So maraming salamat Solfili, and thanks for watching, and please stay tuned lang kayo sa next video natin para update dun sa Solfili card na naka-install dun sa bit natin. So maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye.